ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ikalabing-anim na linggo ng taon at ipinapaalala sa atin ang kahalagahan ng panalangin sa ating buhay Kristiyano upang itong maging gabay natin sa ating mga gawain. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahong yun, pumasok si Jesus sa isang nayon at pinatuloy siya sa bahay ng isang babaeng nagngangalang Marta. Ito ay may isang kapatid na babae na ang pangalan ay Maria na nakaupo sa paanan ng Panginoon habang nakikinig sa kanyang sinasabi. Si Marta naman ay abalang-abala sa maraming gawain. Ito'y lumapit sa kanya na ang wika, Panginoon, hindi ka ba nababahala na pabayaan ako ng aking kapatid na mag-isang maglingkod? Sabihin mo nga sa kanya na tulungan ako. Ngunit tinugon siya ng Panginoon, Marta, Marta, nababalisa ka at aliligali sa maraming bagay. Isang bagay lamang ang kinakailangan. Pinili nga ni Maria ang mainam na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya. Merong isang matanda na mangingisda. At isang araw ay sinama niya yung kanyang apo sa kanyang pangingisda. At sila ay sumakay din sa kanyang lumang bangka. At yung bangka niya ay yung hindi isang sagwan, kundi yung parang rowing ang ginagamit upang ito ay lumakad o kaya ito ay umabante. Nakita ng bata na doon sa kabilang sagwan ay may nakasulat na prayer. At doon sa kaliwa, sa kanan, ang nakasulat ay gawa or work. Kahit napapatawa yung kanyang apo. At ang sabi niya doon sa kanyang lulo, Lulo, talagang kayo ay makaluma. Bakit kinakailangan pa itong isa na prayer? Samantalang kung ito'y nag-work naman itong isa. Siyong matanda ay hindi umimik. Ang ginawa niya, inalpasan niya yung kaliwa, yung may nakasulat na prayer. At ang isinagwan lamang niya ay yung kanan, yung may nakasulat na work. Sagwan sila ng sagwan. At yung bangka paikot-ikot lang. Hindi lumalayo. Paikot-ikot lang. Sige, rowing ng rowing, paikot-ikot. Hanggang yung bata ay tumango sa kanyang lulo. Sabi niya, naunawaan ko na. Na kailangan yung prayer. Kailangan yung gawain upang umabante ang isang bangka, ang isang tao, ang isang nilalang. Minamahal ko mga kapatid, sa simula pa lamang ng simbahan ay mayroon ng debate. At ang debate na ito, ano ba ang mahalaga? Ano ba ang dapat manguna? Ito ba yung panalangin? O kaya yung gawain, yung paglilingkod sa kapwa? At dito sa debate na ito, ang nanalo, mas marami ang pabor na dapat yung Word of God, yung panalangin ang mas una o mas mahalaga kaysa doon sa gawain. At ang ginawa nilang argument ay itong banal na ebanghelyo ngayon na sinasabi ng ating Panginoon, pinili ni Maria ang mas mahalaga, isang bagay lamang na hindi maalis sa kanya. Sa banal na ebanghelyo ngayon, ay ganun ang pananaw, ganun ang isipan ni Marta. Nang lumapit siya sa ating Panginoon at sinasabi niya, Panginoon, pababayaan mo ba na ako ay
pabayaan ng aking kapatid na nag-iisang naglilingkod sa iyo. Sabihin mo nga sa kanya na tulungan ako. Para sa kanya, ang Panginoon ay dapat paglingkuran. Para kay Maria, si Jesus ay Panginoon at Guro na dapat pakinggan, na dapat ay samahan sa kanyang pagsasalita. Minamahal ko mga kapatid, sa banal na ebanghelyo ngayon, ay ito ang pananaw, ito ang paniniwala ni Marta, na ang mahalaga ay yung gawain at hindi yung panalangin. Para sa kanya, si Jesus ay Panginoon na dapat ay paglingkuran. Subalit para kay Maria, si Jesus ay Panginoon at Guro na dapat siya ay pakinggan sa kanyang mga sinasabi. Dito ay winawasto ngayon ng ating Panginoon yung maling paniniwala o pag-iisip ni Marta na dapat iwanan ni Maria yung kanyang ginagawa, ang pakikinig, ang panalangin, upang sa ganon ay sumama sa paglilingkod sa ating Panginoon. Actually, hindi sinabi ng ating Panginoon na mali yung ginagawa ni Marta. Para sa kanya, pareho pa rin. Para sa kanya ay importante yung dalawang bagay na yun. Yung panalangin o pakikinig sa Diyos at yung gawain, yung paglilingkod sa kapwa. Kaya nga sinasabi niya, itinuturo dito ng ating Panginoon lamang sa banal na ebanghelyo ngayon na dapat tignan natin yung ating priority. Na yung priority natin ay dapat unahin yung panalangin. Na ang mas mahalaga ay yung panalangin at pagkatapos ay yung ating gawain. Last Sunday, sa banal na ebanghelyo ay napakaliwanag na ang dapat unahin ay yung ating panalangin. Nang nagtatanong yung dalubhasa sa batas, paano ko makakamtan yung buhay na walang hanggan? Siya mismo ang nagsabi na nakasulat sa isang batas na dapat mong sambahin ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong lakas, ng buong mong kaluluwa at pag-iisip, at pagkatapos, mahalin mo, paglingkuran mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Ito'y napakaliwanag na ang dapat unahin ay yung pagsamba sa Diyos at pagkatapos yung paglilingkod sa kapwa. At ito'y sinang-ayunan ng ating Panginoon nung nakaraang linggo. Kaya nga sinasabi niya sa banal na ebanghelyo ngayon, pinili ni Maria ang mahalagang bagay, ang pinakamainam na hindi aalisin sa kanya. Kaya sana minamahal ko mga kapatid, sa linggong ito ay ipinapaalaala sa atin ng ating Panginoon. Itinuturo sa atin ng ating Panginoon ang kahalagahan ng panalangin sa ating buhay Kristiyano. Ano yung kahalagahan na yun? Una sa lahat, ang panalangin ay nagbibigay sa atin ng direksyon sa ating mga gawain. Ganito rin ang ginawa ng ating Panginoon. Sa kanyang panalangin sa kanyang Ama. Sa lahat ng kanyang mga gawain, napaka-busy rin niya. Ang dami niyang ginagawa. Siya ay nagbibigay ng teaching sa iba't ibang lugar. Siya ay tinatawag upang magpagaling ng mga may sakit, bumuhay ng mga patay, tumulong sa kanyang kapwa, gumawa ng mga miracles sa iba't ibang lugar. At dito ay napaka-busy niya. Subalit, malimit nating pakinggan sa banal na ebanghelyo na siya pa rin ay nagbibigay ng panahon para sa kanyang panalangin, pakikipag-usap sa kanyang Ama. Alalahanin natin ang isugo niya yung mga alagad.
Sila muna ay nanalangin, humingi ng tulong sa Ama. At nang sila ay bumalik at mag-report sa ating Panginoon, pagkatapos silang mag-report sa ating Panginoon, anong sinabi ng ating Panginoon? Kayo ay pagod na pagod. Tayo nga ay pumunta sa ilang na lugar upang kayo ay makapanalangin. At kayo ay, dahil sa pagod nyo, kayo ay magkaroon ng panahon para sa inyong sarili. Minamahal ko mga kapatid, ganun din sa atin. Sa ating mga gawain ay tayo kailangan natin ng mga direksyon. Sapagkat dito magkakaroon tayo ng liwanag sa ating pag-iisip. Magiging bukas yung ating pag-iisip, yung ating kalooban, yung ating puso. Ang ating Panginoon ang magbibigay ng direksyon sa atin sa lahat ng mga desisyon na gagawin natin. Na kung tayo ay magkakaroon ng mga gawain at desisyon, at kung ito ay mali, ang ating Panginoon na magbibigay ng direksyon para tayo ay magkaroon ng tamang gawain. At sa patuloy nating pakikiisa sa ating Panginoon, sa paglakas natin ng relasyon sa ating Panginoon, sa pamagitan ng ating panalangin, makikita natin na ang lahat ng ating gawain ay nagiging ayon sa plano ng Diyos. Ganun din ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa kanyang panalangin, sinasabi lagi niya, "Your will be done." Ang kalooban mo, Ama, ang dapat masunod. Ang kahalagahan pa ng panalangin, ito ay nagbibigay ng lakas sa atin. Pakikita natin ang ating Panginoon doon sa huling yugto ng kanyang buhay, bago siya ay maghirap at mamatay. Naroon siya sa Garden of Gethsemane, nananalangin sa kanyang Ama. Dahil alam niya na napakahirap kinabukasan ang kanyang mararanasan. At sinasabi nga niya sa kanyang Ama, "Ama ko, kung maaari alisin mo sa akin ang paghihirap na ito." Alam niyang mahirap. Subalit dahil sa kanyang panalangin, ay doon niya nakuha yung lakas na nagbubula sa kanyang Ama upang tanggapin ang mangyayari sa kanya sa kinabukasan. Tinanggap niya ang lahat ng hirap kinabukasan hanggang doon sa kanyang kamatayan sa krus. Ganon din tayo, minamahal kong mga kapatid. Sa ating mga gawain ay may maraming problema tayong nararanasan. Marami tayong mga sufferings, paghihirap na nararanasan. At kung minsan tayo ay natutukso na tumigil, tayo ay natutukso na gumawa ng masama para mapadali ang ating gawain. Ang ating Panginoon, sa tulong ng ating panalangin, ang magbibigay sa atin ng lakas sa ating panghihinang ito upang tayo ay gumawa ng kabutihan sa paglilingkod sa ating kapwa. Minamahal ko mga kapatid, ito nga ang dapat natin gawin. Sa buhay natin mga Kristiyano ngayon, lalong-lalo na tayong mga Pilipino nasa ibang bansa, sinasabi natin na napakabisi ng ating buhay. Halos wala na tayong panahon sa ating sarili. Kulang na kulang yung oras sa ating mga gawain. At kung minsan naghahabol tayo, gusto nating tapusin ang lahat nating gawain. At pagdating ng katapusan ng araw, pagod na pagod tayo. Araw-araw ay ganito. Linggo-linggo ay ganito. Taon-taon ay ganito. Pagod na pagod tayo. Nawawalan tayo ng lakas. At dahil dito, naapektuhan yung ating paglilingkod, yung ating gawain. Naapektuhan yung ating mga relasyon. At higit sa lahat, naapektuhan yung ating sarili. Tayo ay nagkakasakit. Tayo nanghihina. At dito nga, katulad ng sinasabi ng ating Panginoon kay Marta, at sinasabi rin niya sa atin, "Marta, Marta, nababalisa ka sa maraming gawain. Magpahinga ka, mag-relax ka." Kaya nga sinasabi niya, "Come to me, and I will give you rest."
Pumunta ka sa akin upang bigyan kita ng kaginhawahan. Alalahanin natin, minamahal kong mga kapatid, na ang ating Panginoon ang puno at tayo lamang ang mga sanga. Kung tayong mga sanga ay hindi konektado sa isang puno, wala tayong bunga, wala tayong lakas, wala tayong buhay. Sana sa linggong ito ay gawin natin ang pangako natin sa ating sarili at sa ating Panginoon, na tayo ay magkaroon ng panahon. Tayo ay magkaroon ng chance para umupo na kasama ng ating Panginoon, makinig sa kanyang mga salita, upang tayo mabigyan ng inspirasyon ng Espiritu Santo sa ating gawain, sa ating buhay, at bibigyan tayo ng lakas sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Sumayon niyo, Panginoon. At sumayin niyo rin. Inawag ko mga kapatid, marami na sa atin ang nanghihina sa panalangin. Nagkukulang sa sakramento, tinatamad magsimba. Sana ito ang panahon natin para tayo magkaroon ng pagbabago. Lumapit tayo muli sa ating Panginoon. Palakasin natin ang ating pananampalataya sa pamagitan ng panalangin at sakramento upang tayo makagawa ng tunay na paglilingkod, tanda ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. At naway magpalain kayong lahat ng aming Panginoon, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo ng mamaya. Salamat sa Diyos.